Dumulog sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya at ideklarang walang bisa ang reklamong impeachment ng Kamara. Base sa petisyon, kabilang sa tumatayo niyang abogado, ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Hiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katwiran niya, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema, ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nitong February 5, na-impeach ang vice-presidente. Git ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero, sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Desyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganing linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na layon umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya hiling ni Duterte, pigilan ng Korte Suprema ang lahat ng respondent na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakukuha lang ng kanyang mandatory continuing legal education exemption 1 araw bago ihain sa Korte Suprema ang petisyon. Isa yang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang mga petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.